Paano kung ang isang mandirigmang winasak ng digmaan ay maging huling pag-asa ng isang batang magiging emperador? Sa gitna ng malulupit na krusada at madugong agawan ng kapangyarihan sa sinaunang Tsina, ang Outcast ay kwento ng kasalanan, pagtubos, at sakripisyo, kung saan ang karahasan ng isang tao ang tanging proteksyon laban sa kamatayan. Nagsisimula ang pelikula sa panahon ng Crusades. Pinamumunuan ng batang commander na si Jacob ang kanyang hukbo sa malagim na pagmasakre ng isang lungsod na mga Arabo. Kasama niya si Galen na desperadong nakiusap kay Jacob na itigil ang pagpatay. Ayon kay Galen, hindi ito kalooban ng Diyos at dapat na silang magtungo sa silangan. Ngunit bulag na si Jacob sa galit at karahasan. Habang lumalala ang kanyang kalupitan, tuluyang iniwan siya ni Galen, hindi na kayang sikmurain ang kanyang ginagawa. Ito ang simula ng matinding konsensya na habang buhay ng babagabag kay Jacob. Makalipas ang 3 taon, sa Song Dynasty China, naghihingalo ang emperador. Sa halip na piliin ang nakatatandang anak na si Prince Xing, pinili niya ang bunsong anak na si Prince Zhao bilang tagapagmana. Ibinigay niya ang Imperial Seal at ipinagkatiwala si Zhao sa kanyang kapatid na si Princess Lian bago sila palihim na pinaalis. Majesty, it's been a long time. Too long, my son. Ilang sandali lang, pinaslang ni Prince Xing ang sariling ama sa matinding galit at inangkin ang kapangyarihan. Out! All of you! Ginamit niya ang Black Guard at iniutos ang pagpatay sa kanyang mga kapatid upang makuha ang selyo at ang trono. Sumunod ang mga sundalo, hindi dahil sa katapatan, kundi sa takot. Bring it to me. Seryoso at may bigat sa damdamin. Habang tumatakas, namatay ang kabayo ni Zhao at Lian, kaya napilitan silang humingi ng tulong sa isang tavern. Doon sila inabutan ng Black Guard. Biglang may isang lalaking lasing at sugatan sa buhay ang lumaban para sa kanila. Si Jacob, ngayon ay adik sa opium. Pinatay niya ang mga sundalo, ngulit tumangging samahan ang mga bata. Ngulit hindi siya tinigilan ng kanyang konsensya. Bumalik si Jacob at piniling protektahan sila. Sa daan, nadaanan nila ang isang nayon na winasak ng Black Guard at nailigtas ang isang batang babae na si Xiaolei. Naglakbay sila patungong disyertong lungsod ng Jingxiao, umaasang makakahanap ng kanlungan. Sa Jingxiao, sila ay ipinagkanulo ng kanilang mga tinuluyan na tumawag sa Black Guard kapalit ng gantimpala. Napilitan silang lumaban at tumakas sakay ng bangka patungo sa Silver Mountain. Malubhang nasugatan si Jacob at nabihag ang iba ng mga bandido. Matapos magawa ni Jacob ng paraan na talunin ang mga Black Guard, kahit malubhana ang kanyang sugat, agad siyang sumunod patungong Silver Mountain sakay ng bangka. Pagdating niya sa daungan, habang siya'y nag-aagaw buhay, napansin niya ang mga naiwan na bala ng crossbow. Ngunit hindi nagtagal, tuluyan siyang nawalan ng malay. Pagkagising niya, nakita niya ang isang pamilyar na mukha, Galen, na ngayon ay kilala bilang White Ghost. Iniligtas ni Galen ang lahat. Dito ipinaliwanag ni Jacob na hindi siya pumatay ng mga babae at bata noong Crusades at nagkaayos muli ang dalawa matapos ang mahabang panahon ng pagsisisi. Ngunit hindi pa tapos ang laban. Ilang araw ang lumipas bago matagpuan ng Black Guard ang kanilang kinaroroonan. Dumating si Prince Xing at ang Black Guard sa hideout ng mga bandido. Sumiklab ang isang matinding labanan. Agad silang nagpadala ng napakaraming sundalo si Prince Xing upang lipunin sila.
Nagkaroon ng pagkakataon na i-ambush ang Blackguard sa bangin kasama ang mga bandido, gulit na bigo sila. Dahil sa dami ng Blackguard, umatras sila sa loob ng kuweba upang doon planuhin ang pagbomba at paglatag ng bitag. Sa kasamaang palad, tinamaan si Ghislaine ng crossbow at sumabog ang bomba. Sinubukan siyang iligtas ng kanyang asawa, ngulit nasawi rin siya. Galit na galit, inatake ni Ghislaine ang labas ng kuweba at hinarap ang napakaraming Blackguard. Sa gitna ng kaguluhan, tuluyan ng nasawi si Ghislaine. Isinakripisyo ang sarili para sa iba. Pinatunayan ni Prince Zhao na hindi siya natatakot sa kanyang kapatid. Inatake niya si Xing ngunit isang sipa lamang ang kanyang natama. Naawa si Jacob sa bata, ngunit lalong nagalit si Prince Xing at agad siyang hinarap kay Jacob sa isang duelo. Nagkaroon ng pagkakataon si Jacob na talunin si Xing ngunit tinamaan siya ng crossbow. Muntik nang matalo si Jacob ngunit sumingit si Princess Lian at nasaksak siya ni Xing. Dahil sa galit at sakit, nagising ang kanyang buong lakas at tuluyang pinatay ni Jacob si Xing. Matapos nito, lumuhod ang leader ng Blackguard at nanumpa ng katapatan kay Prince Zhao. Ibinalik si Xiao sa lungsod at kinilala bilang bagong emperador. Nakabawi sina Jacob at Lian at nagsimula ang bagong yugto ng imperyo. Ngunit pinili ni Jacob na umalis. Inilibing niya si Ghislaine at muling naglakbay mag-isa. Dala ang bigat ng nakaraan at ang paghahanap ng kapatawaran. Ang Outcast ay hindi lang kwento ng digmaan, kundi ng pagtubos at konsensya. Minsan, ang pinakamahirap na laban ay hindi para sa trono, kundi para sa kaluluwa. Kung nagustuhan mo ang kwento ng Outcast, isang mundong winasak ng digmaan at binuhay ng sakripisyo, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa channel, at i-on ang notification bell para sa mas marami pang malalalim na movie recap. Dito, hindi lang natin kinukwento ang pelikula, inaalala natin ang mga kwentong hindi madaling kalimutan.